Hello mga ka-Distornilyo, welcome to our shop, the Distornilyador. So, ang topic natin ngayon, tungkol sa mga smart TV. Karamihan kasi sa mga smart TV ngayon, minsan masasabi sa customer na patapo na ang TV na to, hindi na to marirepair dahil wala itong mga pyesa. Hirap daw ayusin. Oo, totoo yan. Hirap talaga yun ayusin ang mga smart TV dahil sa sobrang liit na mga microchips na ginagamit. At saka, hirap talaga gawin yun. So, sa atin naman, ang pinakauna nating gagawin, pagka naka-encounter tayo ng mga ganun, lalong-lalo na, karamihan sa mga smart TV, hindi nagto-turn on ang mga complaint. Hindi nagto-turn on or nagto-turn on naman pero walang display. Yung iba naman may display pero may guhit sa gitna or sabog-sabog yung screen display. Ganon yung mga complaint ng customer. So, ang una nating ginagawa pagka ganun mga smart TV, so nag-ano tayo, diff reset or factory reset. So, yun yung pinaka-basic nating ginagawa para ma-revive yung mga smart TV. So, kailangan din natin subukan na mag-perform ulit ng diff power cycle. Ito ang gagawin. Babaklasin na talaga natin. Okay, so gumamit tayo ng kahit anong klaseng speaker. Yung speaker na buo, yung tumutunog pa talaga. So ito, ang dalawang terminal nitong speaker, itatouch lang natin dito sa dalawang paa ng capacitor kahit magkabaligtaran. So ang mangyayari, pakinggan natin yung tunog ng speaker kapag itatouch natin sa dalawang paa ng capacitor. At saka na tayo titigil sa pagtatouch ng dalawang paa ng capacitor kapag kayong speaker hindi na talaga tumutunog kahit konti. So pagkawala ng tunog, okay na yon. Discharge na yung capacitor nun. Okay, so ngayon mga ka-Distornilyo, try na natin. Pero doon natin isasaksak sa mismong wall outlet. At least direct current yung walang disturbing doon. Okay mga ka-Distornilyo, try na natin kung successful yung ginawa nating diff power cycle reset. Ready? 1, 2, 3. Okay guys, nag-response na ang system sa power command. So ibig sabihin, wala talagang problema sa hardware. So yung firmware lang ang may problema dahil corrupted siya dahil sa mga naiiwang residual voltage sa mga capacitor. Kaya nag-factory reset tayo, tinatanggal natin yung mga natitirang voltahe. So yun yung ginawa natin kanina. Okay guys, try natin mag-input ng video, tingnan natin. Okay guys, ito na, buong-buo pa talaga ang screen. Wala talagang problema sa unit. So mga ka-Distornilyo, maraming salamat sa inyong panunood. At sana panonoorin nyo rin ang iba ko pang mga upcoming videos. Maraming salamat, hanggang sa muli, bye bye.